Ano kaya ang mangyayari kung bumagsak ka sa gitna ng kagubatan na papaligiran ng mga leon? Poprotektahan ka ba nila o lalamunin? Isang tanong na sumusubok sa manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan at sa pagitan ng kung ano ang akala nating alam natin tungkol sa kalikasan at kung ano ang maaaring itinuturo pa rin nito sa atin. Manood ng mabuti at ikaw na ang magpasya. Walang awang sumikat ang araw ng Afrika sa ibabaw ng sabana, parang gintong barya na nakabitin sa langit na namumutla sa init. Kumikislap ang hangin na parang likidong ginto, umaahon mula sa mataas na damo na umaabot hanggang sa abot tanaw. Sumisigaw ang mga kuliglig mula sa matitinik na puno at bawat ihip ng hangin ay may dalang tuyong amoy ng alikabok at malalayong bulaklak ng akasya. Inaayos ni Daniel ang kanyang sombrero at pinunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng nanginginig niyang kamay. Ilang oras na siyang naglalakad sa ilalim ng nakapapasong init. Bawat hakbang ay laban sa pagkapagod. Nakadikit sa katawan niya ang kanyang kaki na damit, basang-basa sa pawis at basag na ang katad ng kanyang mga bota dahil sa init at alikabok. Hindi pa kailanman naramdaman ni Daniel na ganito kalawak ang sabana o ganito kaalang. Maingat siyang gumalaw sa mataas na damo. Isang maingat na hakbang, pagkatapos ng isa, nagmamasid sa anumang galaw. Hindi siya nangangaso, nagbabantay siya. May mga ulat na dumating tungkol sa mga manghuhuli na naglalagay ng mga bitag sa kailaliman ng reserba, mga hindi nakikitang patibong ng kamatayan na sumisikal sa mga leon, elepante at maging mga leopardo na nangahas tumawid sa kanilang landas. Bawat ulat ay sugat sa konsensya ni Daniel at nangako siyang pipigilan ito. Nakasabit ng maluwag ang kanyang rifle sa kanyang likod, isang huling paraan kaysa pangunahing sandata. Umaasa siyang hindi niya ito kakailanganin. Lagi siyang naniniwala sa tahimik na kapangyarihan ng presensya na minsan ang mismong pagkakita sa isang guwardya ay sapat na upang mawala ang mga mangangaso sa kakahuyan. Habang nagpapatuloy siya sa paglalakad, may nakuha ang kanyang pansin. Malabong mga bakas sa lupa, hindi mga paa ng hayop, hindi mga kuko, mga bakas ng tao, halos hindi makita, halos nabura na ng hangin at panahon, ngunit sariwa pa rin upang pabilisin ang tibok ng kanyang puso, kumabog ang kanyang dibdib. Malapit na sila, parang bumigat ang hangin, dumidiin sa kanya sa lahat ng panig. Tumulo ang pawis mula sa kanyang sentido, gumuguhit sa alikabok sa kanyang mukha. Yumuko siya, hinipo ng kanyang mga daliri ang tuyong lupa. Ang mga bakas ay papunta sa isang maliit na grupo ng matitinik na puno na tumataas mula sa walang katapusang damo. Perpektong taguan para sa mga manghuhuli. Ngunit mababaw na ang paghinga ni Daniel at halos walang laman na ang kanyang lalagyan ng tubig. Parang papel de liha ang kanyang dila. Bawat lunok ay nakakapaso. Bahagyang kumalabit ang radyo sa kanyang sinturon. Isang linya ng kaligtasan pagkatapos ay namatay na may mababaw na haging. Tinapik niya ito ng isang beses, 2 beses. Wala. Ang static ay nawala sa katahimikan. Walang kontak, walang tulong, walang lilim. Ang walang humpay na araw lamang. Gayunpaman nagpatuloy siya. Nakita na niya ang mas masahol, mga bagyo, mga mababangis na hayop, kahit mga ambush. Ngunit ang init na ito ay ibang klase ng kaaway, hindi nakikita at matiyaga. Inaagos siya ng paisa-isang tibok ng puso. Sa hapon, nagsimulang lumabo ang mundo. Kumikislap ang abot tanaw na parang ilusyon at ang tunog ng kanyang sariling mga hakbang ay kakaibang umaalingaw-ngaw na parang hungkag ang lupa. Naging magaspang ang kanyang paghinga, bawat hakbang pasulong ay mas mabigat kaysa sa nauna. Humuhukay ang sintas ng kanyang rifle sa kanyang balikat, isang patuloy na paalala na siya ay tao, marupok at nag-iisa sa isang kaharian kung saan naghahari ang mga leon ng walang takot.
Nang sa wakas ay makita niya ito, ang kinang ng kalawang sa gitna ng tuyong mga dahon, muntik nang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Isang bitag na kawad, nakapulupot sa mababang sanga, malupit at epektibo. Ang klase na para sa mga leon. Yumuko siya, bawat galaw ay mabagal at maingat, pinag-aaralan ang magaspang na patibong. May sariwang mga marka ng tensyon ang kawad. Kamakailan lang itong inilagay. Marahil sa nakalipas na araw, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Malapit na ang mga manghuhuli. Ngunit bago pa man niya masundan ang mga bakas, kumiling ang mundo. Isang matinding sakit ang sumabog sa likod ng kanyang mga mata at dumilim ang gilid ng kanyang paningin. Nasusunog ang kanyang lalamunan, nanginginig ang kanyang mga kalamnan. Pilit niyang pumikit, sinusubukang patatagin ang sarili, ngunit umiikot ang sabana sa mabagal, nakakahilong mga bilog. Sandaling pahinga lang, sabi niya sa sarili, sandali lang. Lumingon siya sa pinakamalapit na puno ng akasya, ang manipis nitong lilim ay tumatawag na parang awa mismo. Kaladkad ang kanyang mga bota sa alikabok, mahina ang mga tuhod, mabilis na kumakabog ang puso. Halos hindi siya nakaabot sa paanan ng puno bago sumuko ang kanyang mga binti. Tumayo ang lupa para salubungin siya at lahat ay tumahimik. Nahulog ang rifle mula sa kanyang balikat. Nakasandal ang kanyang ulo sa mainit na lupa. Mababaw at mabagal ang kanyang mga paghinga. Ang huling naramdaman niya ay ang mahinang haplos ng damo sa kanyang mga daliri at pagkatapos, wala na. Kadiliman, isang walang hanggang katahimikan. Pagkatapos, sa malayo, isang tunog, malalim, paos, sinaunang, isang ungol. Gumulong ito sa tahimik na hangin na parang kulog. Hinila si Daniel mula sa kailaliman ng kawalan ng malay. Kumurap ang kanyang mga mata, manhid at mabigat ang kanyang katawan na parang bato. Ang unang nakita niya ay liwanag, gintong kumikislap. Ang pangalawa ay galaw. Napapaligiran siya ng mga hugis. Malaki, maganda at hindi ka panipaniwalang malapit. Kumikislap ang papalubog na sikat ng araw sa balahibo na kulay apoy at pulot. Mga leon. Ang kanyang isip, mabagal dahil sa pagkaubos ng tubig, ay nagpupumilit na maintindihan ang nakikita niya. Isang lalaking leon ang nakatayo lamang ilang talampakan ng layo. Umuugoy ang mga kalamnan sa ilalim ng madilim na buhok sa leeg na kumikislap ng tanso. Ang kanyang mga mata, malalim na amber, matalino, ay nakatutok kay Daniel. Sa tabi niya, nagmamasid ang isang babaeng leon, tensyado ngunit kalmado ang katawan, isang buhay na balanse sa pagitan ng pag-iingat at autoridad. At mula sa likod ng kanyang binti, sumilip ang isang munting leon, mausisa, inosente, hindi alam ang bigat ng sandali. Bumilis ang tibok ng puso ni Daniel kahit na tumangging gumalaw ang kanyang katawan. Parang tingga ang kanyang mga bias, tuyo ang kanyang bibig, ganap siyang walang depensa. Kung pipiliin nilang umatake, hindi na niya mararamdaman pa ito. Maglalaho siya sa alikabok, lalamunin ng kalikasan na pinagbuwisan niya ng buhay na protektahan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa isang saglit. Inihanda ang sarili sa hindi maiiwasan. Mga kuko, mga ngipin, isang mabilis na galaw. Ngunit walang nangyari, katahimikan lamang at paghinga, mabagal, matatag, makapangyarihan. Nang muling idilat niya ang kanyang mga mata, isang hakbang pang lumapit ang leon, hindi agresibo, mausisa. Ibinaba niya ang ulo, singhot ang hangin, pagkatapos ay huminga mula sa ilong, isang mababa, halos parang taong hininga. Sumunod ang babaeng leon, bahagyang nag-relax bago umupo sa tabi ng kanyang anak. Hindi siya nila hinahabol, pinapanood nila siya, pinabantayan siya. Inihanda niya ang sarili sa hindi maiiwasan, ang pagkapunit ng laman, ang dudurog na panga na magtatapos sa lahat sa loob ng mga segundo. Ngunit walang dumating. Sa halip,
nagbago ang hangin, isang malalim na katahimikan ang bumagsak sa clearing, makapal at hindi totoo, nasisira lamang ng mahinang kaluskos ng tuyong damo sa hangin. Lumapit ang malaking leon, ang kanyang anino ay bumagsak sa nanginginig na katawan ni Daniel. Nahuli ng buhok sa leeg ng hayop ang huling liwanag, bawat hibla ay nagniningning na tanso at ginto. Kumislap ang kanyang mga mata ng amber na may katalinuhang hindi maitatatwa ni Daniel. Bahagyang ikiniling ng leon ang kanyang ulo, singhot ang hangin, at pagkatapos halos malambing, naglabas ng mababa, mahinang hininga. Hindi isang ungol, hindi isang babala, isang tunog ng pagkilala. Ilang sandali pagkatapos lumapit ang babaeng leon, ang kanyang mga galaw ay dumadaloy at maingat. Huminga rin siya ng malalim, lumalaki ang kanyang mga butas ng ilong bago mahiga ng maganda sa tabi ng kanyang anak. Sumandal ang maliit na leon sa kanyang tagiliran, humikab ng mahina, pagkatapos ay muling sumulyap sa hindi gumagalaw na figura sa ilalim ng puno. Bumagal ang tibok ng puso ni Daniel, tumangging gumalaw pa rin ang kanyang katawan, ngunit nagsimulang lumabo ang kanyang takot tungo sa ibang bagay. Pagkamangha, hindi siya nila pinaikot-ikutan na parang biktima. Nag-aayos sila na parang magbabantay. Tumingala siya sa palubog na langit, lumabo muli ang kanyang paningin. Hindi ito maaring totoo, naisip niya. Hindi binabantayan ng mga leon ang mga tao. At gayunpaman, binabantayan nila siya. Kinuha siya ng pagkapagod na parang alon sa dagat. Lumubog ng mas malalim ang kanyang mga bias sa alikabok, mababaw at hindi pantay ang kanyang paghinga. Nagkagulo ang kanyang mga iniisip sa mga panaginip at alaala, hanggang sa isang imahe matagal nang nakabaon ang lumitaw mula sa kailaliman ng kanyang nawawalang malay. Maraming taon na ang nakalipas, ang parehong reserba, ang parehong kulay kalawang na lupa. Bago pa si Daniel sa hanay ng mga guwardya noon, mas bata, walang ingat, puno ng tahimik na apoy. Maagang hapon noon nang marinig niya ito. Isang sigaw na hindi kasama sa natural na ritmo ng kalikasan. Mataas ang tono, desperado, umaalingaw-ngaw sa mga puno, isang munting leon. Tumakbo siya sa mataas na damo, kumakabog ang puso hanggang sa makarating siya sa isang maliit na clearing. Doon, sa lilim ng matinik na palumpong, nakahiga ang isang munting leon, nakagapos sa isang bitag na kawad. Malalim na pumasok ang patibong sa binti nito at sa tuwing magpupumiglas ito, humihigpit ang metal, kumukuha ng sariwang dugo. Nakita ng mga mata ng munting leon, malaki sa takot, ang kanyang mga mata sa isang sandali, isang tahimik na pakiusap ng tulong. Sa kabila ng clearing, naglalakad ng pabalik-balik sa nerbiyos na bilog ang isang babaeng leon. Ang kanyang mga ungol ay umaalingaw-ngaw sa hangin na parang kulog. Napatigil si Daniel, ang makatwirang bahagi ng kanyang isip ay sumisigaw sa kanya na lumayo. Ngunit may mas malalim, instinto, malasakit na humila sa kanya pasulong. Inalis niya ang kanyang sombrero, ibinaba ng dahan-dahan ang kanyang rifle sa likod at itinaas ang dalawang kamay. "Kalma, ate," bulong niya. "Hindi ako nandito para saktan ang anak mo." Ipinakita ng babaeng leon ang kanyang mga ngipin, umuugoy ang kanyang mga kalamnan sa pinigil na galit. Sa isang nakakatakot na sandali, akala ni Daniel ay tatakbo ito pasulong. Ngunit hindi nito ginawa. Nakatayo lang ito, nagmamasid, naghihintay. Lumuhod siya sa tabi ng munting leon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinugot niya ang maliit na kutsilyo mula sa kanyang sinturon. Kumikinang ang talim sa araw. Makapal at malupit na nakapulupot ang kawad, pumipinsala sa laman. Maingat niya itong tinabas, bawat tibok ng puso ay malakas sa kanyang mga tainga. Sa wakas, sa isang matulis na metalikong lagitik, naputol ang kawad. Napaurong ang munting leon, napipilay, ngunit buhay. At pagkatapos,
ang sandaling hindi nakalimutan ni Daniel, lumapit ang ina. Hindi ito umungol, hindi ito umatake. Sa halip, inilapit nito ang anak, nilinis ang sugat bago itinuon ang kanyang tingin kay Daniel. Hindi ito tingin ng banta. Ito ay isang bagay na mas matanda, mas malalim, isang tingin na parang lumampas sa mga species at panahon. Isang tahimik na pangako. Pagkatapos ay lumingon ito at nawala sa mataas na damo, ang munting leon ay sumusunod ng malapit sa kanyang tabi. Ang alaalang iyon ay nagniningas ngayon sa isip ni Daniel, mas malinaw kaysa dati. Maaari kaya, ang malaking leon na nagbabantay sa kanya, ang isa na ang buhok sa liig, ay humahabol sa araw na parang buhay na apoy. Maaari kayang siya ang munting leon noon, lumaki bilang isang hari. Parang imposible ang ideya, at gayunpaman bawat instinto sa pagkatao ni Daniel ay bumubulong na totoo ito. May paraan ng kalikasan na matandaan, tulad ng may paraan itong magpatawad. Isang ugnayan na dating nahubog sa awa ay hindi naputol. Naghihintay lamang ito, natutulog hanggang sa sandaling ito. Bumaba ang araw ng hapon, ginawang dagat ng tunaw na ginto ang sabana. Umaalingaw-ngaw ang mga kulisap sa init, ang kanilang ingay ay bahagi na ng tibok ng lupa mismo. Nakahiga si Daniel na hindi gumagalaw sa ilalim ng akasya. Ubos na ang kanyang lakas, balot ng alikabok ang katawan. Ngunit tumindi ang kanyang mga pandama, nakatutok sa tahimik na ritmo sa kanyang paligid. Ang leon, si Kano, gaya ng tatawagin sa kanya ni Daniel kalaunan, ay nakaupo ilang talampakan ng layo, tamad na kumakaway ang buntot sa alikabok. Sinusuri ng kanyang gintong mga mata ang abot tanaw, mapagmatiyag ngunit kalmado. Nagpapahinga ang babaeng leon at ang kanyang anak sa malapit. Ang maliit na dibdib ng munting leon ay pumapaimbulog sa ganap na pagtitiwala. Pagkatapos mula sa malayo, dumating ang isang tunog na sumira sa katahimikan. Ang kakaiba at nanlilibak na tawa ng mga hyena. Nanlamig ang dugo ni Daniel. Sa kanyang mahinang kalagayan, kahit isang hyena lamang ay bantana. Bahagyang inilingon niya ang kanyang ulo, nakikita ang galaw sa gilid ng clearing. Dalawa, marahil tatlong anino na gumagapang sa damo. Ang kanilang mga mata ay bahagyang kumikislap. Karaniwan, aabutin ni Daniel ang kanyang riple, papatatagin ang kanyang paghinga at maghahanda sa depensa. Ngunit ngayon, parang tingga ang kanyang mga braso. Ang kanyang sandata ay nasa ilang talampakan ng layo, walang silbi. Mapapanood na lang niyan, lumapit ang mga hyena, pinatapang ng amoy ng kahinaan. Tumaas ang kanilang tawa, matulis at malupit. Umaalingaw-ngaw sa sabana. At pagkatapos, isang tunog na nagpatahimik sa lahat. Itinaas ni Kano ang kanyang ulo, humigpit ang mga kalamnan sa ilalim ng kanyang buhok sa leeg. Naglabas siya ng malalim na ungol na gumulong na parang malayong kulog, parang nanginig ang hangin mismo. Natunaw sila sa mataas na damo na wala kasing bilis ng kanilang pagdating. Ganap ang katahimikan na sumunod. Nakatitig si Daniel na mangha, hindi lang siya pinalampas, binabantayan siya. Tumama sa kanya ang pagtanto na may tahimik na lakas. Hindi aksidenteng natagpuan siya ng mga leon na ito, maging sa pamamagitan ng instinto, pagkilala o isang bagay na mas dakila, pinili nilang protektahan siya. Siya, isang marupok na lalaking nakahiga na wasak sa ilalim ng araw ng Afrika, ay nasa ilalim ng bantay ng tunay na mga hari ng kalikasan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naintindihan ni Daniel kung ano ang ibig sabihin ng ganap na pagsuko, hindi sa takot, hindi sa kamatayan, kundi sa sinaunang balanse ng kalikasan mismo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang mainit na hangin ang dumaan sa clearing, may dalang amoy ng alikabok at damo. Ang matatag na paghinga ng mga leon ang naging panayang niya. At dahil doon sumuko siya, nakatulog sa ilalim ng mapagmatsyag na mga mata ng kanyang mga tagapagtanggol. Nasa awa siya ng kalikasan, gayunpaman, hindi siya kailanman naging mas ligtas.
Sa unang pagkakataon, mula nang bumagsak siya, natunaw ang takot ni Daniel tungo sa ibang bagay, pagtitiwala. Bumagsak sa kanya ang pagkatanto na parang mahinang hangin na humahaplos sa sabana at kasama noon kinuha siya muli ng pagkapagod. Bumagal ang kanyang paghinga at nakatulog siya nang hindi mapakali sa ilalim ng tahimik na bantay ng mga leon. Nang sumikat ang araw, pinintahan nito ang mundo ng ginto at pulang ginto. Kumalat ang unang liwanag sa mga damuhan, ginigising ang mga ibon na nagsimulang umawit. Ngunit sa istasyon ng mga guwardiya na ilang milya ang layo, ibang tunog ang pumupuno sa hangin, static, pagkalito at takot. Hindi nag-check-in si Daniel, sabi ni Mark, mahigpit ang boses. Siya ang pinakamalapit na kaibigan ni Daniel. Magkasama silang nag-ensayo, humarap sa mga bagyo at naghati ng parehong apoy sa maraming gabi. Ngunit hindi kailanman lumiban si Daniel sa isang tawag, kahit minsan. Sa paligid niya, nagpalitan ng nerbyosong tingin ang ibang mga gwardya. Kumalabit ang mga radyo. Nabuksan ang mga mapa sa maalikabok na mesa. Bawat segundo ng katahimikan ay mas mabigat kaysa sa nauna. Papunta siya sa kanlurang taluktok, sabi ng isang guwardiya. Tumango si Mark ng malungkot. Teritoryo iyon ng mga leon. Humigpit ang kanyang panga. Ang init, ang pag-iisa, ang mga manghuhuli. Kahit ano ay maaaring nangyari. Bawat oras na walang kontak ay ibig sabihin ng panganib, ngunit hindi option ang umatras. Sa loob ng ilang minuto, handa na ang pangkat. Sinuri ang mga rifle, pinakawalan ang mga aso pang truck, nilagay ang tubig sa mga lalagyan. Nakahawak sa harap nila ang sabana, malawak at walang awa. Mabilis silang gumalaw, mataas na ang araw, makapal at nakakabusog ang hangin. Tumutulo ang pawis sa kanilang mga mukha habang sinusundan nila ang malabong mga bakas ng paa sa tuyong damo. Bawat bakas na nakita nila ay senyales ng pag-asa. Nasa kung saan pa si Daniel sa harap nila. Ngunit tumagal ang mga oras at mas mabigat na diniin ng araw ang kanilang mga balikat. Pagkatapos ay biglang tumigil ang isa sa mga gwardya. Sir, tingnan nyo. Sa simula, mga anino lang ang nakita ni Mark sa mga puno. Pagkatapos ay nanlamig ang kanyang dugo. Mga leon, isang grupo sa kanila nagtipon malapit sa puno ng akasya. Nakatayo silang tahimik, ang kanilang gintong balahibo ay nagniningning sa araw. Sa isang sandali, walang nagsalita. Itinaas ni Mark ang kanyang kamay, senyales sa iba na manatili. Huwag barilin, bulong niya. Hindi umaatake ang mga leon, nagmamasid sila. Ang kanilang mga mata, kalmado, maingat, matalino, ay sumusubaybay sa bawat galaw ng pangkat. Diyos ko, may bumubulong. Natagpuan na nila siya. Kumabog ang puso ni Mark. Sinuri niya ang clearing, pagkatapos ay napatigil. Ang malaking lalaking leon, ang kanyang buhok sa liig ay kasing dilim ng nasunog na amber, ay dahan-dahang inilingo ng ulo patungo sa paanan ng puno ng akasya. Nanatili doon ang kanyang tingin, pagkatapos ay bumalik kay Mark na parang itinuturo sa kanya ang daan. Natigil ang hininga ni Mark, isang maingat na hakbang ang ginawa niya pasulong, pagkatapos ay isa pa hanggang sa makita niya ang nasa ilalim ng puno. Daniel! Bulalas niya. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang kaibigan. Nanginginig ang mga kamay habang diniin niya ang dalawang daliri sa leeg ni Daniel. May pulso, mahina, ngunit matatag. Buhay siya! Sigaw niya. Kumalat ang ginhawa sa pangkat. Dalawang guwardiya ang nagmadali na may kalong, ngunit ang mga mata ni Mark ay nanatiling nakatutok sa leon, ang dambuhalang tagapagbantay na nagdala sa kanila rito. Ang dakilang hayop ay nakatayo lamang ilang talampakan ang layo, hindi gumagalaw. Sa paligid niya, tahimik na nagmamasid ang babaeng leon at ang kanyang anak. Kumikislap na ginto ang kanilang mga mata sa umaga. Walang ungol, walang banta,
Katahimikan lamang malalim at walang putol. Habang itinaas nila si Daniel, naramdaman ni Mark ang bigat ng katahimikang iyon na dumidiin sa kanya, sinaunang, makapangyarihan, halos sagrado. Si Kano, bagamat hindi alam ni Mark ang kanyang pangalan, ay humakbang pasulong, mabagal at maingat. Ang kanyang hininga ay lumabas sa malalim na ugong na nagpanginig sa hangin. Napatigil si Mark, bawat instinto ay sumisigaw na manatiling nakatayo. Bumagsak ang anino ng leon sa kalong ni Daniel. Sa mahabang sandali, parang huminto ang mundo. Pagkatapos ay mahinang huminga si Kano, halos parang buntong hininga at umurong sa tabi. Hindi mapagkakamalian ang kahulugan. Umalis na kayo, binantayan ng mga leon si Daniel buong gabi. Ngunit ngayon, pinababayaan na nila siyang umalis. Naramdaman ni Mark ang bukol na pumapaimbulog sa kanyang lalamunan. Tumango siya ng bahagya, isang tahimik na pangako ng paggalang. Tayo na, sabi niya ng tahimik. Kinarga ng mga gwardya si Daniel pabalik sa sasakyan. Walang leon na sumunod. Walang tunog na sumira sa katahimikan maliban sa mahinang kaluskos ng damo sa ilalim ng kanilang mga bota. Bago umakyat sa truck, lumingon si Mark sa huling tingin. Nakatayo pa rin ang grupo ng mga leon sa gintong liwanag. Ang kanilang mga anyo ay naka-frame ng walang hanggang abot tanaw ng sabana. Si Kano ang pinakamatangkad sa kanila, ang hangin ng umaga ay kumakaway sa kanyang buhok sa leeg. Pinanood niya ang mga gwardiya habang umaalis, matatag at kalmado ang kanyang tingin, ang tingin ng isang hari. Ang ingay ng makina at mahinang mga boses ang nagbalik kay Daniel mula sa ulap ng kawalan ng malay. Masakit ang kanyang katawan, nasusunog ang kanyang lalamunan, ngunit ang ritmo ng mga gulong sa daang lupa ay panayang ng kaligtasan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang mukha ni Mark ang lumitaw, pagod at haggard, ngunit puno ng ginhawa. Akala namin nawala ka na, sabi ni Mark, makapal ang boses sa emosyon. Kumurap si Daniel, sinusubukang magsalita. Mga piraso ng alaala ang bumuhos sa kanyang isip. Ang nakabubulag na araw, ang bitag na kawad, ang init, ang pagbagsak. At pagkatapos, ang mga leon. Nanginig ang kanyang mga labi. Ang mga leon, bulong niya ng paos. Hindi nila ako sinaktan. Nagpalitan ng tingin si Mark at ang iba, pagkatapos ay yumuko ng mas malapit. Pinotektahan ka nila, sabi niya ng mahinahon. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata, halo ang hindi makapaniwala at pasasalamat. Wala siyang lakas na tumugon. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang totoo ito. Nakaligtas siya, hindi sa kabila ng mga leon, kundi dahil sa kanila. Ilang linggo pagkatapos nang bumalik ang kanyang lakas, bumalik si Daniel sa bukid. Kailangan niyang makita muli ang lugar na iyon para masigurong hindi ito panaginip. Habang lumalapit siya sa taluktok, nagbago ang hangin, may dalang amoy na parehong pamilyar at ligaw. Pagkatapos sa malayo nakita niya siya. Nakatayo si Kano sa mabatong talampas, ang araw sa kanyang likuran, ang kanyang buhok sa leeg ay kumikislap na parang apoy. Nagkita ang kanilang mga mata mula sa malayo, hindi bilang mga kaaway, hindi bilang mga estranghero, kundi bilang dalawang kaluluwa na pinagsama ng isang bagay na mas matanda kaysa takot. Isang tahimik na pagkilala ang dumaan sa pagitan nila, isang ugnayan na lampas sa mga salita. Dahan-dahang itinaas ni Daniel ang kanyang kamay, isang galaw ng pasasalamat. Kumurap ang leon ng isang beses, lumingon at lumakad palayo, naglaho sa gintong dagat ng damo. Sa mahabang panahon, nakatayo si Daniel doon, hindi gumagalaw, nararamdaman ang tibok ng lupa sa ilalim ng kanyang mga bota. Pinalampas siya ng kalikasan, ngunit ginawa nito ang higit pa. Tinanggap siya nito, pinagkatiwalaan siya. Pumasok siya sa sabana bilang tagapagtanggol, ngunit sa huli ang mga leon ang nagprotekta sa kanya.
At habang bumubulong ang hangin sa mga puno ng akasya, naintindihan ni Daniel ang bihirang maunawaan ng iba na ang takot ay maaaring maging pagtitiwala at kahit ang pinakamabangis na nilalang ay maaaring magpakita ng awa. May paraan ng kalikasan na ipaalala sa atin kung sino tayo at kung gaano tayo pa ring magkakaugnay. Kung nagustuhan mo ang kahanga-hangang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas maraming makapangyarihang kwento ng kaligtasan, malasakit at di mapigil na ganda ng kalikasan. Abangan ang mas maraming di malilimutang pakikipagsapalaran